May isa pang religious group magjo-join pa raw. Pero hindi sila papakilala. Hindi ko nasasabihin kung anong religious group. Oo. During his term, 'di ba, ni Duterte. Pero bakit ngayon? Kalaban niyo na. Ano 'yun? 'Di ba? Kung sino yung nakapwesto, sisip-sip kayo, kakampi kayo. Tapos pagka wala na sa pwesto, kalaban nyo na rin. Hate nyo na rin. Wala ba kayong wala ba kayong mga bayag? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang araw sa inyo lahat mga kayon. Siyempre, patuloy pa rin ang pagpapasalamat ng Joe Malone TV dahil sa pagsuporta ninyo dito sa ating programa. At ngayong araw na to, ay gusto kong magpasalamat doon sa mga nagko-comment sa atin at sumasagot na kung saan man sila lupalop naroroon at naroon. Siyempre, sound check muna tayo. Attendance check muna tayo. Paki-comment dyan sa baba kung saan man kayong lupalop naroroon at nanonood. Kung halimbawa watching from Canada, Singapore, Japan, Bulacan, Cavite, Laguna, etc. Kung saan mga provinces kayo nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome kayong lahat dito syempre sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan. Pero syempre meron tayo sinusuportahan ng mga politisyan. Dalawa lang naman to. Ito na may walang iba kundi si Isko Moreno ng Maynila at pati na rin ng Sara Duterte o ang Duterte family. Kung ikaw ay taga-suporta ng Isko Moreno, paki-comment dyan sa baba na Blue Heart hanggang sa umulan ng Blue Hearts na yan. Tapos pagka kung ikaw naman ay Sara Duterte o Duterte, syempre i-green heart mo na yan sa comment section. At eto na ha. Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin, yung mga nagdo-donate sa GCash natin, sobrang thank you, maraming salamat. Again, kung meron lang kayong blessing na gustong i-share, pwede dyan sa GCash. Yung wala naman, okay lang, walang problema, basta i-like mo na lang at i-share mo na lang itong video natin o kaya wag kang mag-skip ng ads. In that way, makakalikom tayo kahit papano ng budget natin para next year, pagka campaign period na, makagala tayo sa labas. Kasi sinasabi ko sa inyo na hindi lang tayo rito reaction vlog, magkakaroon din tayo ng vlog sa labas. Pwede tayong mag-survey regarding in regard sa presidential election o yung survey na sitwasyon nila kung anong gagawin nila pag na-impeach si Sara. Pwede, di ba? Baka people power 3 na talaga to. Lalabas na talaga tayo niya. Kung lalabas na tayo talaga niyan, makikita nyo na ako sa EDSA. At kung sa local naman, syempre yung mayor, kung sino mayor nila sa Maynila, magko-conduct din tayo ng survey dyan. Next year na yan ha, kasi next year medyo busy na tayo rito sa reaction vlog. Pero hindi mawawala to reaction vlog. Kasi ang gusto ko rito sa reaction vlog ay na-explain natin kung ano yung sitwasyon sa Pilipinas o yung issues ng bayan natin, di ba? Yung issues, yung current issues ng bansang Pilipinas. So, di ba kasi sa mga survey, one way lang. Syempre, hindi natin masyadong pwedeng pahabain. Hindi naman ako masyado pwede magsalita dahil syempre mabilisan na survey lang sa kakalsadahan. Pero yan, syempre, dun sa mga nag-donate sa atin ng GCash nga pala, si Mama Halet. Maraming salamat si Sir Ronald C, si Ma'am Melcy, si Pyromel at pati si Janet. Si Ma'am Janet ng Japan. Japan ba? O Hong Kong? Basta, yun, okay. Maraming salamat at eto na nga mga kayon. Yung unang upload natin na mangiyak-ngiyak na. Mangiyak-ngiyak na itong si Representative Franz Castro dahil sa ikinaso sa kanya ng yung kinaso sa kanya ng mga indigenous people na ano ba to? Ethics complaint. Yan ang kinaso sa kanya at dineclare pa nga daw ng persona non grata. Tapos, ito naman papakita ko sa inyong video ay meron pang ang chismis ha. Ang chismis parang meron pang isang religious group na nagplano din ng rally. Ay, nako, ano kaya yan? Pero hindi pinangalanan dito pero bukod dun sa statement ng INC na hindi pa natin malaman kung kailan gaganapin. By the way, baka malito kayo. Ang sinusuportahan ng INC, yung statement ni Pangulong BBM na wag nang ituloy yung impeachment dahil waste of time. Kumbaga, ang gusto ng INC ano ba to? Peace. Peace rally yung gagawin ng INC. Walang sinabi ang INC kung kay Duterte sila o sa PBB, kay Presidente BBM. Basta ang gusto ng INC, peace rally yung gagawin nila. Kaya
sinusuportahan nila yung statement ni BBM na wag nang i-impeach si Sara kasi nga baka mahati, magkagulo, waste of time. So, yun ang sinusuportahan ng INC. Pero tandaan nyo, kung di ako nagkakamali, nung 2016, nung tumakbo ang dating presidente natin na si Roa Duterte, binuhat yan ng INC. Diba? Kung matatandaan nyo. Kasi nga, meron akong kasambahay noon na INC. Matagal na, legit. Madalas kong tinatanong yun. Sinusuportahan nyo? Hindi pa daw sinasabi sa kanila. Ang sabi ng kasambahay sa akin, sasabihin daw nila yon. Sasabihin daw sa kanila sa last. Sa last na, kumbaga, hindi mauuna. Kumbaga, sa huli na sasabihin. Tapos yun nga, nalaman ko na si Duterte ang sinuportahan nila. Correct me if I'm wrong, pero alam ko, yan ang sa pagkakatanda ko, 2016. Okay? Kung bago ka sa channel ko, wag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na yung notification bell para lagi kang updated araw-araw, 2 hanggang 3 yung mga ina-upload natin na tungkol sa issues ng bayan ng Pilipinas. Kung ikaw ay OFW, marami kang ginagawa, pwede mo i-play all yung video natin, i-run mo siya sa likod habang naglilinis ka ng bahay, naguhugas ka ng pinggan, tapos wag na rin kayo mag-skip ng ads. Maraming salamat at kayo ang boss ko dahil kayo ang nagpapasahod sa akin. Diba? At yaan nyo, tingnan natin next year. Ayoko mangako. Okay? At baka basta. Eto na. Eto. Mainstream media. Tahimik sa issue ng pang-iimbestiga sa confidential funds ng ibang departamento. So, ang mga guest dito sa SMNI, si Jason at saka si Banateros, at saka si Banat Bayata. Nandito, panoorin natin, ha? Tapos mag-react tayo sa dulo. Uy, sa dulo ng video na to, ang ganda. Promise. Meron akong siningit na speech ni Duterte. Matagal na. Pero minsan, alam mo, ang Pilipino kailangan lagi nire-refresh Lagi nire-remind na, baka nakakalimutan nyo, ito yung ginawa nung presidente natin noong panahon niya. Kasi ang tao makakalimutin. Ang Pinoy makakalimutin in short, lalo na pag may mga bago. Totoo yan. Pag may mga bago, halimbawa sa cellphone, ang gusto lagi bago. Kahit na may pakinabang pa yung luma, ang gusto bago. Kasi parang gusto sumabay sa bago. Same logic applies pero it's not all the time. Same logic applies sa mga politician. Gusto lagi bago. Di ba? Kahit na may pakinabang pa yung luma, gusto lagi subok bago. Di ba? Parang Chinese yan. Di ba? Ganun din dito, no? Ito, mainstream media, tahimik sa issue ng iimbestiga sa confidential funds ng ibang departamento. Okay, panoorin natin. Speaking of mainstream media, meron lang akong tanong sa'yo, Sergey, kasi mainstream media, matagal ka na sa mainstream media. Iniiwasan, sa aking tingin, kung tatanungin man nila, iniiwasan kasi yung tanong na, bakit hindi nyo imbestigahan yung iba pang offices, 400 yan, including the office of the president. Minsan tatanong nila yan, pero parang masabing may natanong Anong masasabi mo ngayon na pulso ng media? Bakit parang may kakaiba rito? Sa totoo lang na siya ako, may naglabas na 2. Yung GMA online at saka yung Inquirer.net, no? Puro mga online ito. Pero not on the free-to-air channel, Tama. Hindi sa free-to-air na radyo at hindi rin sa free-to-air na may masabi lang, television. May masabi lang. Masabi lang na, oops, anong tawag nito? Hindi kami anong tawag ito? Hindi kami nakasiper ang bibig, no? Pero magkaganon pa man, matagal na alam ng publiko yan na meron talaga kasi nga ang intention naman talaga nila, hindi naman mangmang ang mga tagapakinig, mga tagapagmasid, syempre, alam na natin 'yan. Hindi na kailangan pang sabihin, kumbaga, hindi na kailangan i-memorize. Has nothing to do, walang kinalaman doon talaga sa confidential fund, no? Ni Inday. Ang talagang intensyon nila ay siraan, no? Yes. Kasi kahit natingnan mo yung second article of impeachment na pinasa ng 50 complainant daw, no? Mula sa Makabayan Black, ay walang doon, puro paninirang puri lang talaga, no? Yun naman talaga intensyon na alam nilang hindi obra, hindi papasa,
So what they did, Hindi talaga. enumerate sila ng katakot-takot na kasinungalingan that they cannot substantiate even at the committee level of the House of Representatives, no? Ngayon, ito pa ang siste. Saan ka nakakita, ang presidente, sinabi niya, huwag nyo nang ituloy yan dahil hindi na maimportante. Yes. Ha? Whether he was referring to the impeachment or referring to Inday as unimportant, no? Pwedeng both. Ngayon, ito namang mga anong mga presidensya nangangalap na kami ng pirma para maidiretso ito sa Senado. Di ba? So tingnan mo yung kawalangyaan eh. Iba yung sinasabi ni Mr. Marcos, iba yung sinasabi ng mga bataan ni Speaker Romualdez. Oh. Na talagang nananadya sila. Talagang gusto nila talaga siraan at siraan si Inday. And ang problema, kahit na gusto nilang i-atras yung impeachment, na inatras naman nila, hindi na, kasi kung meron magsasampa niyan, yung Good Government and Public Accountability Committee. Wala silang choice ngayon kung hindi ituloy yan because there are 2 complaints na galing sa private sector. In which case, walang magagawa yung House. yung panawagan ni Marcos. Kasi mandatory yan, gagawa at kikilos yung House, bagamat wala nga silbi yung mga complaint na yan. So dito na magkakaroon ngayon ng salpukan. O hindi mo pala kaya talagang rendahan yung gobyerno, umalis ka riyan. Ayan. Dahil magkaaklas na kami. Sama-sama na yan, Iglesia ni Cristo, Evangelical, Muslim, Diyan sila IP natakot. Ops. Ito pa, yung Good Government and Public Accountability, hindi natuloy ang pagkaso kay Inday. Pero yung mga katutubo na galing ng Davao, pumunta ng Maynila kanina at isinampa yung kaso laban kay Franz Castro. Yun lang. Sa House Ethics Committee. Yun ang talagang natuloy. Alam mo, Sir Jamie, nagsabi pa. Ito, Yan. Hindi, daw eh. May isa pang religious group magjo-join pa raw. Pero hindi sila papakilala. Hindi ko nasasabihin kung anong religious group. Oo, marami. At saka, Makikita marami na lang rin, doon. pati, basta ako, tingin ko, may pinalalampas lang eh. Yung na okasyon, no? Yung isang malaking grupo rin, pagkatapos niyan, Pwede. uupuan na dahil meron ng nakakamada, no? Ikinakamada. Yun ang kinatatakutan kasi ito, di ba, anong ginagawa nila ngayon? Pag may malaking grupo, sasalubungin ng pulis. Totoo. Inuutusan si Marbil. At saka ang pangalan ng si Torre. Inuutusan, no, parang style na kayo JC Siege pa rin, no? Harangin. Ginawa nila yan 2 beses na. Ngayon, ewan ko kung paano nila harangin ito. Dami yan. At saka ito, tuloy-tuloy na ito. Tingin ko, tuloy-tuloy na ito. Hindi kaya KOJC rin yun? Yung religious group na yon na magrarally din. Although bagamat hindi naman sinabi dito, hindi naman pinangalanan yung religious group na yun na magsasagawa din ng rally. At feeling ko lang personal opinion, feeling ko parang tatapusin muna yung Pasko o baka by January na to bago mag-rally bago magsagawa ng peace rally yung INC. Tapos susundan siguro to ngayon ng isa pang religious group na di umano magsasagawa din ng rally. Patay na. Yari na. Gulo-gulo na to. Ito yung sinasabi at siguro nararamdaman nila ayaw nilang mangyari itong impeachment kasi nga talagang maghahati. Talagang maghahati. Biriin mo 32M. 32 million yung bumoto kay Inday Sara. Hati yan. Pati yung kay BBM, maghahati-hati na to. Kay lahat ng mga religious group, kanya-kanya ding suportahan yan. Kaya siguro, baka na-forecast nila to, na-foresee na nila to, ayaw nilang mangyari. Kaya ngayon siguro, kaya sinasabi nila na huwag nang ituloy yung impeachment, talagang mapapasubo sila. Ngayon, since na talagang eto nga mga timbalisaw-saw natin, nasubo na yung kaning mainit, mahirap ng iluwa, kakainin na lang nila, tutuloy na lang nila siguro yung impeachment. Pero kayo, anong opinion nyo dyan? Matutuloy o hindi? Pero bago yan, ipagpatuloy muna natin to. Ito naman Mula meron. sa marcha, diretso na yan mag-al sa balutan.
Inuna muna ni Vice President Oh, ito. Bago tayo magsimula doon, yung sinasabi ni Jay Sonsa na na yung mga kapulisan hinaharang-harang daw yung mga nagrarally. Parang nakikita kong point doon, siguro ayaw nilang pagsama-samain sa isang lugar, yung marami, kaya yung iba na papunta pa lang, siguro nahaharang nila. I don't know baka ito yung sinasabi ni Jay Sonsa. Tapos yung ibang grupo na manggagaling, hinaharang na kaagad doon. Nang sa ganon, hindi sila magsama-sama sa tagpuan nila, nang sa ganon, magmukhang onte. Di ba? Pwede, di ba? Pwede. It makes sense. It makes sense. Kasi kung magsasama nga yan, kunyari, grupo dito, manggagaling sa ibang lugar, grupo dito, manggagaling sa ibar, tapos yung iba waiting sa EDSA, syempre, haharangin na yun dun. Tapos, hindi na makakapasok, doon na sila magsasagawa ng programa nila. Eto naman, doon naman sila magsasagawa ng programa. So, hindi sila nagkasama-sama. Kasi mas marami, mas malakas yung impact, di ba? Ewan lang natin kung magagawa nila to sa INC. Kung itutuloy ng INC ang kanilang peace rally. Peace rally to, peace rally. Peace rally yung isasagawa ng INC. In fairness naman sa INC, ang gusto nila peace, katahimikan, na wag nang ituloy. I mean, na sinusuportahan nila yung si BBM na wag ituloy, hindi si BBM mismo. Yung statement lang ni BBM na wag ituloy yung impeachment. So yun yung gusto nila mangyari. At gusto nila peace, tahimik. In fairness naman sa mga kapatid natin na INC, na peace rally yung gusto nilang isagawa. Okay? Pero yung isang religious group na hindi nagpapakilala, magsasagawa din ng rally. Anyway, etong frontline tonight, ito yung kahapon na sinasabi rito na inuna daw ni BP Sara yung Thanksgiving party ng mga media saka ng mga vloggers ata bago umattend doon sa subpina sa investigasyon ng NBI. Dati ang pumarty kaysa dumalo sa subpina ng NBI. Pero nagpadala naman siya ng sulat sa ahensya. Giit pa ni VP Sara, hindi siya takot na maaresto at wala raw siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, nag-Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte. Saka nagpa-press con. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang 2 impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Yes. Kabilang sa basehan ng reklamo ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment Yes. the employees of that office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate? Dahil sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay BP Sara para ipambayad sa mga abogado. Nagsabi ako na Wag na. lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Hindi naman daw takot si BP Sara kahit issuehan pa siya ng warrant of arrest ng NBI. Kaugnay naman niya sa pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. If I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Nang matanong kung pinagsisihan niya ba ang mga sinabi niya tungkol sa Pangulo, sagot ng bise. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, Yes. hindi talaga ako, I will not die in vain. Pero inamin ng bise na may agam-agam siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. Yan. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. Meron ng bias. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang investigasyon nila. Yan ay kahit pa hindi naman sumipot ang bise sa nire-schedule ng subpoena. Nagpadala lang siya ng sulat kung saan itinanggi niya ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posible ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Sa gitna niyan, umuusad naman ang inihaing disbarment case ni Larry Gadon
para bawiin ang lisensya ni VP Sara bilang abogado. Ayon sa Korte Suprema, nasa agenda na nila ito at nakatagdang talakayin sa susunod na taon. Bago yan, mayroon pang nakabinbin na disbarment complaint laban sa bise dahil naman sa panununtok niya sa isang court sheriff nung alkalde pa lang siya sa Davao City. Wala pa raw rekomendasyon tungkol dito. Case has been transferred from one justice to another because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-actionan ng I don't know who is the current justice in charge for that. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kanya-kanyang kaso na, no? Galing eh, no? Kanya-kanyang, kasuhan na. Pagka tinitira to, kasuhan. Tapos pagka hindi, pagka bati-bati na, wala namang kaso-kaso, no? Siyempre, ano yan eh, natural na yan. Natural na yung mga ganyan, yung kasuhan kita, kasuhan mo ko. Sige, kasuhan tayo. Ito, disbarment naman, ang kakaso ni Larry Gadon, kaya VP Sara. Pero kung mangyayari to, halimbawa, mangyayari na ma-impeach nga si VP Sara, ako, gulo to. Feeling ko, rally to. Dito na talaga magkakagulo. Ewan ko lang kung handa sila doon sa gusot na ginawa nila, ha? Ewan ko lang kung handa kayo. Pero ako, nakikita ko talaga, gulo to, malaking gulo to pagka nagkataon na ma-impeach si VP Sara. I'm sure hindi papayag ang mga supporters ng mga DDS. Ang supporters ng mga Duterte, nandiyan lang yan. At akala natin, tahimik lang yan. Pero mararamdaman natin yan pagka nagkataon. Nakahanda na yan. Kumbaga, nakahanda na yan sa magazine ng baril. Puputok pag nagkaroon ng signal. Puputok na yan. At baka magkita-kita tayo sa EDSA. Okay. Kita nyo ha, yung kay Jason sa yung bakit about sa mainstream media, saka yung religious group, tapos the following that yung statement ng Frontline Tonight na yun, yung mga balitang ganon. Tapos eto yung video na mapapanood yung susunod, ito yung panahon pa to ni President Roa Duterte, yung mga time na to. Gusto kong mapanood nyo, nalungkat ko talaga to, kasi minsan ang Pinoy, ang Filipino people, gusto nare-remind pa eh. Gusto nare-refresh ba? Para pa tayong may sakit na amnesia na nakakalimutan natin yung mga magagandang nagawa. Pero putya, nung habang tumatakbo ewan ko kung natatandaan nila to o sinadyang kalimutan o nakalimutan. Nung, di ba? Sino ba nagpatakbo kay Duterte? Di ba? Taong bayan. Tanda nyo, ayaw nga eh. Ayaw nga ni Roa Duterte, ang ating presidente, na tumakbo bilang presidente noong 2016. Di ba? Tatakbo siya, mayor lang. Pinilit lang, kinukumbisa lang siya ni Senator Bongo na tumakbo nga, pero ayaw, di ba? Hanggang sa last minute, matapos na yung filing ng COC noon, wala talagang sumipot na Duterte sa COMELEC. Di ba? Tandaan niyo yan, tayo ang nagpatakbo. Tuwan-tuwa tayo noon nung war on drugs, di ba? Talagang nasa kote yung mga drugs. Ito, sasabihin ni Rodrigo Roa Duterte rito. Panoorin natin, sabay-sabay tayong maalala kung gaano kagaling itong isang Roa Duterte na to. Kasi nagyabang ako eh. Sabi ko, tapos ko ito ng 6 months. Kung pareho sa Davao na makita mo, araw-arawin mo, 2, 3, 4, ubos talaga yan. Sabi ko, Bato, sumama ka sa akin. I promoted him from 1 star to 4 star kaagad. Chief PNP. Ang hingin ko lang, buksan mo ang record sa droga sa Pilipinas. Yan. Pagdating ko dito sa Manila, binuksan niya. Yan. Putang ina. Ang kalaban ko, 6 na general sa pulit. Customs. Lahat ng mga gangster nandoon. Sabi ko, ang kalaban ko, bayan ko mismo. Stop ko muna dyan kasi may naisip ako eh. Kung ikaw presidente, sabihin na natin, ikaw tayo, normal na tao, ganun yung nakita mo. Ilang general, Bureau of Custom, mga gangster nandun. Sa tingin mo, may iisip mo ba na kaya mo pa ba? Aatras ka na lang ba? Kasi kung ako tatanungin nyo personally, hindi. Aatras na ako pag nakita ko ganun. Kasi alam mo, ang dami mo mababangga. Diba? Kasi wala naman akong karakter na maging isang politiko eh. Hindi ko kaya yun. Pero ito si President Roa Duterte,
Hindi siya tumanggi, hindi niya tinigil. Kayo, tatanungin ko kayo, kaya nyo ba yung ganon? Makikita nyo, ilang general, ilang police general, Bureau of Custom, lahat ng mga gangster nandoon. At alam natin yan, na ang mga nasa likod talaga niyan ay mga high profile. Yan na talaga ang mga protector. 'Di ba? Kaya mo ba 'yun? Pero itong taong 'to, 'di ba? Kinaya. At pinatunayan niya talaga bumaba yung mga cases sa droga. Pero sabi ko, sige lang. Inuna ko yung mga pulis. Utang ina, maraming pulis na opisyal na matay na. Yung mga supsupin mo yung tang ina mong bigyan ng supsup. Major problem. Unahin ko kayo. Sa totoo lang. Kung ayaw ninyong unahan ako. Ang naglalaro yan, Baguio, Mountain Province, putang ina kayo. Kala ninyo mas bright kayo sa gobyerno, ha? Alam mo, pamilya, husband and wife, 3 anak. Pag ito ang bumagsak sa droga, the family becomes dysfunctional. Pag-away na yung asawa, hindi na mag-aral, money intended for food on the table, wala na. Dysfunctional yan. Isang biktima lang yan. Sabi ni Bato, 1.6 nga. Sabi ni Santiago, 3. Tama sila na. Ako, I'll place it at 7. Yung bilang ni Bato doon sa TV, lahat naglabasan, by the thousands araw-araw, payat, emaciated, parang klabera na Maynila lang yun. Hindi ninyo binilang ang Cebu, Bohol, Leyte, Iloilo, Samar, Bacolod, Cagayan, Davao, Zamboanga. Dito, alam mo, sa karamihan, those are users and at the same time, pag ito ang tinamaan, maghanap siya ng biktima para magsuporta sa kanyang bisyo. Ang kikitain niya dito, yun ang kanyang konsumo. Tapos ito maghanap na naman. So ilang tao yan, araw-araw nadadagdagan ang droga. Noon, makita niyo sa TV, by the thousands, by bus, 1, 2. Succeeding administration ganon. Itinako lang nila sa rag. Niwalis lang nila doon. O pagdating ko, nakita mo yung mga putang inang yun. Paano yan? Paano ko sabihin sa mga anak ko, anak, nagdaan ako ng pagka-presidente. Grabe, di ba? Hindi na naputol na eh. Grabe, no? Hindi naman yung speech ni, every time na mag-i-speech si President Duterte, ganun na lang yung ganun na lang yung impact, no? Ganun na, talagang mapapaluha ka, mapapaiyak ka. Talagang kasi etong taong to, ramdam mo yung sinseridad eh. Ramdam mo yung sincerity, no? Kahit salita lang, kahit hindi mo nakikita, boses nga lang yung naririnig mo eh. May diin eh. Alam mong hindi plastic, alam mong hindi nagpapanggap, hindi nanloloko na basta lang makapag-speech. 'Di ba? Hindi lang naman siya yung naringgan natin ng speech eh. Marami na tayong naringgan ng speech, marami na tayong naringgan ng pangako, pero alam natin yung pangako lang 'yan. Pero pag every time na si Duterte yung nagsasalita, alam mo galing sa puso. 'Di ba? Alam mo na talagang gusto niya mangyari yung pinaplano niya kasi gusto niya maayos yung bansa. 'Di ba? Pero ano nangyari? Ang dami nang bumabatikos ngayon, nakalimot na doon sa mga nagawang maganda ni Duterte. Kasi mas gusto nila ganito, nasilaw na sila. Gusto nila bago na. Alam mo 'yon, 'di ba? Pero nakakalimutan niyo. Sabagay, ganoon naman talaga eh, 'di ba? Pagka ang tao, ilan na lang talaga yung tao na nakakakilala, na nakakakita ng nakakatanaw ng utang na loob. Usually wala na. Karamihan wala na, 'di ba? Pero kaya ang sinusugatan ko dito yung mga anti-Duterte na minsan
sa puso nila, sa isip nila, naramdaman din nila na safe sila under administration ni Duterte. Totoo. Lalo na nung kampanya ng war on drugs. Di ba? Gaano kalala yung war on drugs nun? Kasi ako, exposed ako eh. Laking kalye ako, exposed ako sa mga lugar na maraming drugs. Sa lugar na sa mga tropa na maraming nagda-drugs. Nasaksihan ko kung paano sila magnakaw. Nasaksihan ko kung paano mabaliw yung isa sa mga kakilala ko na magaling mag-basketball. 'Di ba? Nalulong sa droga, tumatakbo na madaling araw sa dagupan, sa Tondo. Nasaksihan ko nalulong sa droga. Nasira yung buhay hanggang sa namatay. Nasira yung pamilya hanggang namatay. Dahil sa drugs. 'Di ba? Well, yung mga hindi exposed sa drugs o yung mga sa lugar na tahimik, walang hindi ganun kalaganap yung droga, siguro hindi nyo mararamdaman. Pero para sa iba na nasa mababang level na nandoon exposed sa mga kapitbahay nilang may drugs, sa lugar na marami nagtitinda ng drugs, I'm sure alam nyo to. 'Di ba? Alam nyo to. Huwag tayong magpakatanga. Somewhere in time, naramdaman nyo na safe kayo during administration ni Duterte. Totoo, sabihin nyo hindi. 'Di ba? Pero wala eh. Nakalimot yung iba. Yung iba naman, sinadya ng kalimutan. Nagpadala sa mga hearing ng naririnig nila. Pero kung tutuusin, kung may babalik nyo lang yung nakaraan, yun yung mga isa sa mga safest eh. Diba? Tapos, nadagdagan na yung mga mayor, mga lokal, kumilos. Kasi nga, talagang babakbakan sila ni President Duterte. Yung mga kapulisan, talagang kumilos din. Diba? In fairness naman, talagang lahat kumilos during his term, 'di ba, ni Duterte. Pero bakit ngayon kalaban niya na? Ano 'yun? 'Di ba? Kung sino yung nakapwesto, sisip-sip kayo, kakampi kayo. Tapos pagka wala na sa pwesto, kalaban niyo na rin. Hate niyo na rin. 'Di ba? Anong klase? Wala ba kayong mga bayag? Ha? Di ba? Para suportahan nyo yung dating minsan na nagtaas ng sahod nyo, na pinilit na lilinisin yung Maynila, yung Pilipinas, dahil sa dami ng mga pang-abuso, mga masasamang loob. Di ba? Uy, gising naman. Anak ng putya naman talaga, oh. Di ba? Bakit naman ganun? Dati, kakampi nyo si Duterte. Ngayon, wala nang sa pwesto si Duterte, kalaban nyo na rin. Di ba? Ang daming nagawa ni Duterte noon. Palakpakan din kayo sa likod. 'Di ba? Bilib na bilib kayo, gumaganon pa kayo. Tapos ngayon, wala na sa pwesto si Duterte. Tinitira nyo pa. Hindi nyo lang na-recognize yung nagawa ng tao nung panahon na siya ang presidente. Ngayon, kalaban nyo na. Grabe. O mga kayon, maraming salamat doon sa mga nag-stay hanggang dulo ng video natin. Like and share naman. Saka na wag rin kayo mag-skip ng ads. Punuin natin yung comment na green hearts. Blue hearts para kay Yorme Isko Moreno. Green hearts para sa Duterte family. Kung talagang sumusuporta kayo. Green hearts para sa comment section. At walang titigil hanggang hindi natin napapaupo si Sara sa 2028. Maraming salamat mga kayo. Sana masuportahan nyo rin ng Jongolon TV. Alam ko meron din kayong mga trabaho, may mga ginagawa kayo, busy din kayo. Pero yung pang simpleng, hindi nyo pag-skip ng ads, pag-share at saka pag-like ng video natin. Grabe, sobrang laking bagay na yun para sa mga content creator na tulad ko. Maraming salamat. Kayon, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.